Sa ulo ng mga mainit na balita, presyo ng itlog sa merkado bahagyang nagtaas dahil umano sa kakaunting supply. Ikalawang taas presyo ng petrolyo at gasolina aasahan na tataas pa sa susunod na linggo. Huwelga ng mga nurses sa New York City tinuldukan na. At isang CSU student lumahok bilang coach sa International Taekwondo Championship sa Singapore. Magandang araw, Pilipinas! Naimbag nga aldaw to Tuguegarao City. Kami ang iyong lingkod, Jericho Simangan. At ako naman po si Rachel Amarles. At ito ang Balitang Nasa Punto. Para sa unang balita, umaarangkada pa rin ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Kaya karamihan sa mga mamimili ay umaaray sa presyo at hirap sa pagbabudget. Dahil maliban sa sibuyas, nagtaas presyo na rin ang itlog ngayon. Alamin natin live mula kay Kate Garcia ang kaganapan ngayon sa Plaza Tuguegarao City. Kate, ano na ang update dyan tungkol sa presyo ng mga pangunahing bilihin? Yes, Rachel, makita sa aking paligid ang mga namamalengke dito sa Plaza Tuguegarao City. Sa mga mamamalengke pa lang po ay dagdagan nyo ng inyong mga budget dahil talagang nagtaasan na naman ang presyo ng ibang bilihin gaya na lamang ng gulay, asin, asukal at pati na rin po ang itlog ay nagtaas na rin. Paborito ng masa ang pagkain ng itlog dahil masustansya na, abot kaya pa. Ngunit ngayon kakaunti na lamang ang bumibili ng itlog dahil sa mahal na presyo nito. Ayon sa mamimili na si Val Tangaro, ang dating 2 tray na binibili niya, ngayon isa-isa na lang. Mas mahal na ngayon ang itlog ngayon kasi yung bird flu, dahil sa bird flu. At nung bumibili kami, mas 2 tray ngayon, isa-isa na lang. Base sa monitoring ng Department of Agriculture o DA, umabot na sa 8 hanggang 10 piso ang presyo ng itlog mula sa dating 6 na piso. Dahil umano ito sa epekto ng bird flu at mataas na halaga ng produksyon. Isa rin sa mga nakikitang dahilan nito ay ang nagmahal na patuka ng manok at ang mahal na patong ng mga nagtitinda. Nag-aalangan naman ang ilang egg farmer na ipagpatuloy ang kanilang operasyon sa produksyon ng itlog. Naniniwala naman ang Philippine Board Egg Association na handa pang tutukan ng DA ang mga problemang ito para maiwasang maulit ang mga naging issue na siyang nakikitang rason ng pagkalugi ng ilang nag-aalaga ng mga paitluging manok. At yan muna ang mga balita mula rito, balik sa'yo Rachel. Salamat, Kate. Ngayong patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, panigurado na sasakit din ang bulsa ng mga motorista dahil unang buwan pa lamang ng 2023 ay tumataas na ang presyo ng petrolyo at gasolina. Alamin natin ang buong ulat mula kay Romel Cabildo. Kasi simula pa lang ng 2023 ngunit inaasahan ng magkakaroon ng dagdag sa presyo ng gasolina at diesel, pati na rin sa presyo ng kerosene ngayong buwan ng Enero dahil sa big time oil price hike. Ayon sa abiso ng mga kampanya ng langis, may dagdag na 2 pesos kada litro ang itataas ng diesel at gasolina, habang 3 pesos naman sa kerosene. Maglalaro na sa 57 pesos hanggang 82 pesos ang presyo kada litro ng diesel at gasolina, habang 72 pesos hanggang 83 pesos naman sa presyo ng kerosene. Isa sa mga dahilan umano ng taas presyo ang pagsipa ng demand ng langis sa China dahil nagbubukas na uli ang ekonomiya nito kahit marami pa rin ang kaso ng COVID-19. Kung magpapatuloy pa rin ang pagtaas ng konsumo ng China sa langis, asahan na maaaring masundan pa ang dagdag presyo sa petrolyo sa mga susunod na buwan. Romel Cabildo, naghatid ng balitang Nasa Punto. Sa ibang balita naman po tayo, narito na ang ulat panahon.
Mga kaibigan, huwag po nating kalimutan na magdala ng payong kapag tayo po ay lalabas dahil kasalukuyan po na nakataas ang gale warning sa hilagang baybayin ng Luzon kasama na ang Cagayan. Base sa monitoring ng Pag-asa, umabot na ng 2.8 hanggang 4.5 meters ang alon, kaya't pinayuhan ng naturang tanggapan ng publiko, lalo na ang mga mangingisda na iwasan munang pumalaot. Kaugnay nito, posible rin umanong makaranas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan ng probinsya at ilang lugar sa Mindanao. Samantala, may dalawang low pressure area naman ang binabantayan ng Pag-asa na kasalukuyang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Visayas at ilang lugar sa Mindanao. Susunod, kalagayan ng mga nurses sa New York City ating alamin matapos mawakasan ang kanilang pagwewelga. At kilalanin kung sino ang ipinagmamalaking coach na CSU1 sa International Taekwondo Championships 2022. Lahat ng yan sa aming pagbabalik. Paalala ng National Telecommunications, NTC at ng KBP sa lahat na magparehistro na ng mga SIM ninyo. Libre po ito at walang bayad. Puntahan lang ang mga link na ito upang makapagparehistro. Kinumpirma ng Provincial Health Officer na si Dr. Carlos Cortina III ng pamahalang panlalawigan ng Cagayan na 3 katao ang nagpositibo sa impeksyon na dulot ng sakit na anthrax. Sa pahayag ni Dr. Cortina, isa sa Kalasitan Santo Niño at isa sa Anakfatan Amulung ang tinamaan ng anthrax matapos lumabas ang resulta ng pagsusuri dito. Ito rin ay pagkalipas na maiulat ang 97 na katao sa Santo Niño at 62 na tao sa Amulong ang na-expose sa karne ng kalabaw na namatay dahil rin sa anthrax. Mahigpit rin na sinabi ng Provincial Health Officer na gawin pa rin ang Minimum Public Health Standards o MPHS upang hindi mahawa sa sakit na anthrax. Binanggit rin ni Dr. Cortina na mahalagang ugaliin ang healthy lifestyle upang malakas ang katawan ng isang tao at makaiwas sa anumang uri ng sakit. Matapos ang 3 araw na welga ng mahigit 7,000 nurses, kabilang ang nasa 1,000 Filipino nurses sa 2 ospital sa New York City, tuluyan na nga itong natuldukan. Ang ulat na yan ay ihahatid sa atin ni Allen Ramos. Natigil na ang 3 araw na welga ng mga nurses kabilang ang 1,000 apektado na Filipino nurses sa 2 ospital sa New York City. Nangyari ang welga nang mabigong magkaroon ng kasunduan sa negosasyon ang mga nurse at pamunuan ng ospital sa usapin ng sahod. At ikinatuwa ni New York Governor Kathleen Hochul ang pagkakasara ng kasunduan ng mga nurse at pamunuan ng mga ospital upang makabalik na sa trabaho ang mga ito at matulungan ang mga pasyente. Ayon sa Reuters, itong Huwebes ng umaga rin ay bumalik na ang mga nurses sa kanilang trabaho sa Montefiore Medical Center sa Bronx at Mount Sinai Hospital sa Manhattan. Samantala, itinuturing naman ng union officials na historic ang naisarang kasunduan lalo na sa panahon ng kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Allen Claire Ramos para sa Balitang Nasa Punto. Good news! Dahil isang CSU1 ang pinagmamalaki ngayon matapos lumahok bilang coach sa 8th Dado and 18th ICTO Taekwondo Championships 2022. Atin siyang kilalanin mula sa balita ni Jana Albano. Isang karangalan na naman ang ibinigay ng CSU1 sa larangan ng sports na taekwondo sa international scene. Ang mag-aaral ng College of Human Kinetics ng CSU Carig na si Kislev Ernest B. Guzman ay lumahok bilang coach sa 8th Dado at 18th ICTO Taekwondo Open Championships 2022. Ito ay ginanap noong ika-9 ng Disyembre sa Tao Payoh Sports Hall sa Singapore noong nakaraang taon. 20 taong gulang na bata ang sinanay ni Guzman ang nanalo ng ginto at tansong medalya para sa kategoryang high jumping breaking kick. Ang mga manlalaro para sa paligsahan ay nagmula sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia.
Ang kaganapan ay pinangunahan ng Singapore Taekwondo Federation at inorganisa naman ng J.H. Kim Taekwondo Institute at Han Academy. Labis ngang ipinagmamalaki ng CSU ang karangalang hatid ni Guzman dahil ito lamang ay nagpapatunay na ang CSU ay punong-puno ng mahuhusay at biyasang atleta na kayang-kayang makipagsabayan hindi lang sa national na kompetisyon kundi pati sa international scene. Jana Albano, naghahatid ng balitang Nasa Punto. Sa ating showbiz report naman, tayo na't makichika sa hatid na balita ni Joven Collado. Joven! Good morning! Umaayon na naman po ang araw upang maghatid ng mainit-init na chika para sa inyo. Dirty Linen na isang pamatay sa revenge drama, unang pagtatambal ni Zanjo at Janine. Bida sa ilalim ng direksyon ni Onat Diaz at Andoy Ranay, sina Zanjo Marudo at Janine Gutierrez sa isang pamatay sa revenge drama na Dirty Linen. Ito ang pagtatambal sa unang pagkakataon ng dalawa kung saan ay pagbibidahan din ng iba pang mga award-winning cast gaya na lang ni Seth Fedelin at Francine Diaz. Ito rin ang unang pagsasama ng dalawa bilang love team. Ang naturang proyekto ay siyang pagbibidahan ng award-winning actress na si Dolly De Leon at gaganap bilang ina ni Janine. Ito ang ikalawang kapamilya series ni Janine kasama ang mga batikang cast na sina Tessie Tomas, Joel Torre, Jan Arcilia at Janice de Belen. Ang Dirty Linen na may tagline na Stained by Lies, Washed by Truth, Handled with Care ay mapapanood na sa Lunes, January 23. Pipitakin natin ang makapal na pader na ito mula iba't ibang direksyon. Tignan lang natin kung di sila bumuko. 30 minutes simula January 23 na. Unbreak My Heart, unang proyekto ng kapamilya at kapuso together. Isang kasaysayan sa industriya ng showbiz ang teleseryeng Unbreak My Heart na siyang unang proyekto ng Kapuso at Kapamilya Networks. This is indeed a very exciting day for everyone because we are gonna be officiating a collaboration that nobody expected. Naging opisyal ang partnership ng dalawang network noong nagkaroon ng contract signing at story conference event na ginanap sa kumpanya ng ABS-CBN. Gagawin ang shooting ng romantic drama series na ito sa Switzerland kasama ang stellar cast top billed by the premier artists ng dalawang kumpanya na sina Joshua Garcia, Gabby Garcia, Richard Yap at Jody Santa Maria. Mainit na tinanggap ng Kapamilya Network ang GMA officials kasama sina First Vice President for Program Management Department Joey Abacan at Assistant Vice President ng Sparkle na si Joy Marcelo. Kasali rin sa dumalong korporasyon ang VIO Philippines Senior Project Manager Mil Alcain at Content Partnerships Head Garlic Garcia. Makakaasa ang mga tagapanood sa unang teleserye ng Kapamilya Kapuso Together para sa unang proyekto ni Miss Jody kasama sina Joshua at Gabby at ang pagbabalik tambalan nila ng dating on-screen partner na si Richard. Mga kapuso, mga kapamilya, abangan niyo po ang Unbreak My Heart. Malapit na po yan. Abangan niyo po ang pinakamalaking collaboration in Philippine television. From GMA and from ABS-CBN. Kasama po ang Dreamscape at View. Abangan niyo po ang Unbreak My Heart. Malapit na. At yan ang mga balitang nasa punto na hatid sa inyo ngayong araw. Mula sa Chikadora na naghahatid ng fresh na showbiz, ito po si Joven Collado at ito ang Puntong Service. At yan ang kalipunan ng mga inaksyonan at tinutukan naming mga balita sa araw na ito. Muli ako si Jericho Simangan. At ako naman po si Rachel Amarles. Para sa karagdagang mga balita, maaari niyong bisitahin ng www.punto.com at ang aming official Facebook page na Punto Official. Muli, ang tabayanan ang makatotohanan at siksik sa impormasyon dahil pagdating sa balita, hatid namin nasa punto.
Magandang araw at maraming salamat!